napakinggan din namin ang yung panig ng buong komunidad rito para makita talaga yung buong katotohanan. Siya ang bagong Jesus o Mesiyas. Matatakot ako sa Diyos, sir. Isang araw sa atin lahat mga kababayan, hinahamon ngayon ng leader nitong Socorro Bayanihan Incorporated na si Senior Aguila, itong si Senator Risa Hontiveros na patunayan umano ang kanyang aligasyon na siya nga ay leader ng kulto at ang grupo na Socorro Bayanihan ay isang kulto umano at sinasabi pang maraming armas, meron silang private armies at meron silang laboratorio ng droga. At lahat na ito ay hindi umano totoo ayon sa ilang miyembro at mismo itong tumatayong leader na si Senior Aguila. At dahil dyan mga kababayan po natin, pinasilip din sa News 5 ang ilang lugar na sinasabing nakatago ang armas, laboratorio at pati na rin ang kanilang private armies. Ngunit walang nakita itong News 5 at sinasabi nga nitong ni Senior Aguila na ito umano ay paninira at unfair mga kababayan po natin para sa kanila at sa kanya dahil may ginagahasa pero aminado siya dito sa arranged marriage kung saan ang mga nasangkot ay underage nga na mga babae mga kababayan po natin. Humarap sa amin ang 23 anyos na leader ng grupo na si J. Renz Kilario o kilala sa tawag na Senior Aguila. Aminado siyang nasaktan sila sa mga alegasyon. Yung sabi ni Senator Risa Hontiveros, yung mga sinabi niya is parang para sa amin unfair naman kasi kahit staff lang niya hindi naman dito pumunta o kahit siya ni anino niya hindi pumunta na sana pakinggan din namin ang yung panig ng buong komunidad rito para makita talaga yung buong katotohanan. Isa-isa rin niyang sinagot ang mga alegasyong pinupukol sa kanya, kabilang na ang pagtawag na kulto sa kanilang organisasyon at pagsasabing siya ang bagong Jesus o Mesiyas. Matatakot ako sa Diyos, sir, kung ganyan. Kasi may takot ako sa Diyos. May takot ako sa Diyos. Sa Kristan nga ako, sir. Pero nakita natin mga kababayan po natin na mayroon siyang yung estatwa diyan sa mismo sa bungad mga kababayan po natin. Siyempre nakakaduda rin na itong mga reporter ay nagpaalam na pupunta sila kasi may mga welcome pa nga, hindi naman itong surprise ang pagpunta ng mga reporter. So kung talagang may mga nakalagay diyan na laboratorio, mga baril or ano-ano pang sinasabi nga doon sa ilang witnesses na nakausap or nagsumbong dito kay Senator Risa Hontiveros ay posibleng nalinis na rin yan mga kababayan po natin kung talagang totoo ang allegation. Pero ayon sa lumalabas sa report dyan sa Surigao mga kababayan po natin, marami na rin palang kaso itong si Senior Aguila at sa ilang miyembro nito or matataas na opisyal nitong Socorro Bayanihan na pinangalanan ni Senator Risa Hontiveros mga kababayan po natin. Ngunit pagtitingnan po natin, napakabata pa ito, 23 years old, para maging leader nitong napakalaking organisasyon, itong bayanihan nga mga kababayan po natin. So sino yung nasa likod, sino yung parang nag-promote sa kanya na siya ay magiging leader mga kababayan po natin dito sa Socorro Bayanihan. At ang ilang kabataan parang mahirap naman paniwalaan na gumagawa-gawa lamang ng kwento. Kasi kung titingnan po natin, iniwanan nila ang kanilang mga magulang. Kasi ayon sa kwento ng mga bata, nandyan pa umano ang kanilang mga magulang pero sila ay tumakas. At tinakasan nila itong mga private armies na nagbabantay umano sa miyembro nitong Socorro Bayanihan na bawal nga sila lumabas sa lugar na ito mga kababayan po natin. So mukhang nakakaduda na isipin ang ganitong klaseng organisasyon na parang mayroon silang sariling mundo, parang mayroon silang exclusive na lugar mga kababayan po natin. At sa ilang interview naman na maririnig po natin na talagang ang mga miyembro nagsasabi napakagandang lugar na ito, libre lahat, napakabait nitong si Senior Aguila. So kung papakinggan natin ang interview, itong news na ito, ay talagang napakabait ni Senior Aguila. Pero ngunit bakit may mga kwentong ganito? Na yan ang dapat nating malaman mga kababayan po natin.
At kung talagang na-bringwas itong mga miyembro, abay nakakaawa naman po kasi nawawalan sila ng kalayaan na umalis diyan, magpa-doktor o mano ayon sa ilang interview at ayon sa ilang mga tumakas. Believers of God. Hindi rin totoo ang mga akusasyon na pangmomolestya o panggagahasa lalo sa mga menor de edad. Pero iginit niyang meron talagang nangyayaring early at fixed marriage sa lugar. Kasi parang nanuna tong siguro yung tradisyon na parang sa mga Chinese na may arranged marriage, early marriage. Yung kasi kahit nga hindi naman dito kasi buong Pilipinas. Pero dito sa Socorro, hindi kami yung lang may issue rito. Meron ditong issue sa buong organisasyon. Kahit isa-isahin, kahit imbestigahan nyo lahat ng organisasyon dito. Ipinakita rin nila sa amin ang tinawag na White House Nominee Shabu Laboratory na mariin nilang pinabulaanan. Sinasabi nila na box daw ng armas. Pati ang mga inakala raw na lalagyan ng mga baril. Ito pala yung sinasabi nila na nilagyan ng mga Armas. Oh. Anong purpose namin dyan? Baka yung tripod akala nila. Ipinakita rin nila ang sariling radio station at recording booth at tahian. May makeshift classroom din sa lugar para makapag-aral. So big time talaga, kumpleto ng pasilidad mga kababayan po natin. Medyo may radio station sila, gumawa sila ng sariling eskwelahan, meron silang sariling patahian. Meron pa silang parang contest nga ata sila sa international, mga kababayan po natin na nanalo pa sila. So talagang napakalaking organisasyon na ito at napakalaki ang pundo at ang sinasabi pa ni Senator Risa Ontiveros, I think yung mayor, hindi ako nagkamali, kasabwat pa nga umano o miyembro umano nitong organisasyon na ito. So napakalaki po ang organisasyon na ito. So ayon kay Senator Bato de la Rosa ay kinokondem nila itong palabas nga or itong aligasyon ni Senator Risa Ontiveros at itong sinabi nga ng ilang biktima. Kaya magpapatawag na sila ngayong September 28 po mga kababayan po natin. Abangan po natin yung pangyayaring pag-uusap sa Senado in the age of legislation, mga kababayan po natin, kung ano nga ba ang katotohanan. So may mabulgar kaya? So yan ang ating dapat abangan mga kababayan natin. At ayon sa kanila ay sinusubukan nila o manong ipa-approve sa DepEd itong kanilang planong patayo ng kanilang sariling eskwelahan. Siyempre credited. Dapat credited ng DepEd para matanggap sila sa ibang eskwelahan if mag-transfer o mag-aaral na ng high school kung elementary na ang kanilang kunin. Pero parang mahirap umano mga kababayan po natin ayon sa mga nakatakas dahil hindi sila pinapayagan na lumabas sa lugar na yan at gwardyado umano sila mga kababayan po natin. So yan po yung ating abangan. So ngayon pumunta na si Arjan kung gaano nga ba katotoo itong mga pag-violate, paglabag sa karapatang pantao nitong grupo o yung mga namumuno diyan sa Umanoya Socorro Bayanihan. Totoo nga bang nanggagahasa, namumulistya itong kanilang leader na umano'y si Senyor Aguila. So yan po ang ating dapat abangan na at aalamin sa susunod na mga update. Maraming salamat sa News 5 sa kanilang balita na ating nabigyan ng ating sariling komento and reaction at syempre additional na update mga kababayan.